Nasasulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Atin pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakit sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan kong Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos: huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iibutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Kayo po ay nakatunghay sa thematic Sermon of the Bible every Sunday, at ang ating pong paksa na tatalakay ngayon ay nasa aklat ng Tito. Alright? So ito po ay isang personal letter ni Pablo sa mga kanyang mga mini-mentor katulad ni Tito. Okay? So ang ating pong paksa ngayon ay ang kagandahang loob ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan. Okay? Kung kayo po may mga tanga na Biblia, ay pwede kayo makibuklat sa akin sa aklat ng Tito o Titus chapter 2 verse 11 hanggang 12. Titus chapter 2 verse 11 hanggang 12. At ito pong sinasabi ng banal na kasulatan: sapagkat nahayag na ang kagandahan loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at upang makapamuhay tayo ngayon na may kahinhinan, katwiran at kabanalan. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Panginoon na samahan po tayo sa mga sandali ito habang tayo po ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Hilingin natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu at gayon din naman ang pagkaunawa sa mensahe na Kanyang dadalhin sa atin ngayong gabi. Let us pray. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin sa bawat araw, sa bawat sandali. Panginoon, ang aming buhay, ibinabalik po namin sa iyo ang luwalhati at pasasalamat. At sa gabing ito, Panginoon, aming dalangin ang iyo pong pagsama sa amin, at sa aming pakikinig ay patuloy naming maunawaan at maranasan ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayong gabi, at nawa ang kanilang mga espiritu ay patuloy na nagnanais na mas kilalanin ka, mas sundin ang iyong kalooban, at sila, Panginoon, ay iyong mapagpala. Ito po ang aming kahilingan sa ngalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alright? So balik po tayo sa ating talata na binuksan ngayong gabi. Ito po ang sulat ni Pablo kay Tito. Alright, narito po yung maikling profile ng kanyang aklat. Ano po? Ang aklat po ng Tito o Titus ay isa pong pastoral na letter.
na isinulat ni Pablo na ipinadala kay Tito. Isang batang leader ng simbahan na iniwan niya sa isla ng Creta. Okay? Kung makikita po nyo yung mapa dyan, ito po yan, yung Crete o Creta. At dito sa kabilang bahagi po ng aking kaliwa o kanan ay ang Ephesus. Alright? At ang Macedonia, do sa may part ng number 1. So, sabi po dito ay Paul write this letter to Titus mga around AD 66 at posible na from Macedonia or Ephesus. So, hindi po tayo tiyak kung saan nanggaling ang pamuhatan ng pagsulat kay Tito. Kung ito ba ay galing sa Efeso, nanggaling sa Macedonia. Sapagkat nang sila ay mapadaong dito sa Creta at na-organize po ang mga kapatiran dito sa Crete, ay iniwan ni Pablo si Tito pansamantala upang ayusin ang mga simbahan sa lugar na ito. Okay? So ano po yung layunin ng kanyang pagsulat? Ang layunin po ng sulat na bigyan si Tito ng gabay sa pagpili ng mga karapat-dapat na pinuno sa pagtuturo ng tamang doktrina at sa pagtutuwid ng maling gawi. At isang mahalagang bahagi ng sulat ay makikita natin doon sa ating binasa kanina. At ang nabanggit doon ni Pablo sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ay nagtuturo ng kaligtasan sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon na may kahinhinan, katwiran at kabanalan. Alright? So ang aklat po ng Tito ay tinuturo nito ang kahalagahan ng tamang doktrina, mabuting pamumuno at banal na pamumuhay bilang tugon sa kagandahang loob ng Diyos. Binibigyan din nito na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagliligtas kundi nagtuturo rin kung paano mamuhay ng matuwid. At kaugnay po sa Tito ay yung tema nito, yung kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, pagsasanay sa kabanalan, mabuting pamumuno sa simbahan, pamumuhay bilang patotoo sa pananampalataya. Alright? So yan po ang ating profile ng aklat ng Tito. At itong talata na ating binasa na makadalawang ulit patungkol dun sa kumbaga pinaka-tema ng aklat ng Tito ay nakita po natin doon ang importansya ng kagandahang loob ng Diyos. At atin pong susuriin yung talata. Kung kayo po ay may mga tangan na Biblia, ay manaway mabuksan po ninyo yung talatang yan upang sa gayon ay masundan po ninyo ako sapagkat minsan kapag tayo nakikinig, kung saan tayo nakatingin at kung ano-ano ang ating mga pinaggagawa. Pero sa panahon ito ay magandang magkaroon tayo ng focus. Okay? So, suriin natin yung talatang 11. Ang sabi doon, ano po ang ipinipihawatig ng kagandahang loob ng Diyos sa talata? Okay, doon sa verse 11. Ipinapahiwatig po nito na ang biyaya o grasya ng Diyos na hindi lamang isang konseptong espiritual kundi isang aktibong puwersa na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hindi ito para sa piling tao lamang kundi bukas para sa lahat. Pero nagtatanong po tayo, lahat ba ng tao ay maliligtas? So ang sagot po natin ay hindi. Sapagkat may mga tao na hindi talaga maliligtas sapagkat pumili sila ng kanilang mga desisyon patungkol sa biyaya ng Diyos, yung kanyang kabutihang loob. At dito, yung pahiwatig nga, hindi lamang po isang konseptong espiritual, kundi aktibong puwersa
Alright? Ng kaligtasan. Nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Alright? So, ngayon, ikalawang tanong, ano po yung epekto ng kagandahang loob ng Diyos sa paraan ng pamumuhay ng tao ayon sa talata? Kaya kung titingnan po niyo yung verse 11, ano po? Sapagkat nahayag ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So, talagang gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Pero hindi po lahat talaga ay maliligtas. Sapagkat ang dahilan nga po ay merong mga aayaw at tatanggi. Okay? Ngayon, dito po sa talatang 12, makikita natin, ano po? Sabi diyan, ang tanong natin, ano ba yung epekto ng kagandahang loob ng Diyos? Doon muna tayo sa verse 11. Sa paraan ng pamumuhay ng tao ayon sa talata. Ayon po sa talata, ang kagandahang loob ng Diyos ay nagtuturo sa mga tao na iwanan ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman sa halip tinuturuan tayong mamuhay ng matuwid, banal at may pag-iingat sa kasalukuyang panahon. Siguro magtatanong tayo bakit na gusto ng Diyos na turuan tayo mamuhay, na iwanan yung makamundong pamumuhay. Isa lamang po ang sagot dyan sapagkat ang mga bagay na makamundo ay iiwan natin at hindi magtatagal. At ang magtatagal yung mga bagay na pang-espiritual. Kung kaya nga tayo ay tinuturuan na mamuhay ng matuwid. At paano tayo mamumuhay ng matuwid, banal at may pag-iingat sa kasalukuyang panahon ito? So babalik tayo dun sa biyaya ng Diyos. Okay? So ano po yung kahulugan ng makamundong pamumuhay, damdaming makasalanan? So ito po ay tumutukoy sa pamumuhay na nakatuon sa mga pansariling pita. So bagay yung pansariling hangarin, ano po? O yung kasakiman at mga bagay na taliwas sa spiritual na pamantayan. Isa po itong uri ng pamumuhay na inuuna ang material, makasarili, at madalas ay immoral na mga hangarin. So, kung pupunahin natin, ano po, ang spiritual na pamantayan at ang material na pamantayan ay magkaiba. Pero hindi naman po natin sinasabi na hindi natin kailangan ng pera, hindi natin kailangan ng bagay. So, kailangan po natin yan. Subalit, mapupuna po natin na kung paano tayo mamumuhay ng may kabanalan at hindi tayo magiging makasarili, sakim, o materialistic sa buhay na ito. Sapagkat may mga mananampalataya na iniyak ni Pablo yan sapagkat sila ay nagumon na sa mga material na bagay ng mundo at iniwan na nila yung kanilang pananampalataya. So kaya nga nakakalungkot sapagkat pagdating ng araw, yung mga tumalikod sa pananampalataya, yung kahalagahan ng spiritual na pamantayan na nawala, ay mayroong pagsisisi sa bandang huli. Kaya dito ay hinihimok tayo na mamuhay, ano po? Okay? Na may kabanalan at hindi sa mga makamundong pamumuhay o damdaming makalaman. So, ikaapat na tanong natin ay paano ba iniuugnay ng talata ang kaligtasan at pagbabago sa ugali o pamumuhay? Yung pong pagbabago sa ugali o pamumuhay, yung ugali natin, yung ating karakter, at yung ang pamumuhay, ito yung ating ginagawa. Ang tanong po ay paano? Ipinapakita po ng talata na ang tunay na pagtanggap sa kaligtasan ay may kaakibat na pagbabago sa pamumuhay. Ano po ang ibig sabihin niyan? Kung ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya,
Ang ibig lamang sabihin, dapat may nagbabago sa buhay mo. Dahil kung wala nagbabago sa buhay mo, ang pananampalataya na pinaniwalaan mo ay nasa isip lang. Wala sa puso kasi hindi nagbabago ang buhay. Kasi po yung pananampalataya kay Kristo, yung pagsunod sa Kanya, may pagbabago. Lumalago ang iyong buhay espiritual. Mas lalo kang napapalapit sa Diyos. At ikaw ay punong-puno ng pag-ibig. Hindi puno ng galit, kundi puno ng pagmamahal, paglingkod, at gayon din naman ang pagkalinga sa ating kapwa. Okay? So ano po yung kagandahang loob na nabanggit dito ng Biblia? Ano po? Yung kagandahang loob ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng kaligtasan. Kalooban ng Diyos ng tao ay maligtas, pero hindi po lahat maliligtas. Kaugnay ng kabutihan ng Diyos ay yung pagtuturo rin ng bagong paraan ng pamumuhay. Kasi ang kultura ng mundo o kultura na ating nakagisnan ay isang buhay na kung ano ang ginagawa ng mundo, yun ang ating ipinamumuhay kasi yun ang ating pamantayan. Pero nung tayo maligtas na, ay meron na tayong pagkakataon para magbago. Hindi na yung dati nating ginagawa. Kung tayo man ay nagsusugal, ay hindi na to yung ating buhay. Kung tayo nagiinom, naglalasing, naninigarilyo, o nagsisinungaling, o nandaraya, nalalamang ng kapwa, hindi na po yan ang buhay natin. Right? Kaya nga yung kagandahang loob ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, nagtuturo rin siya ng bagong paraan ng pamumuhay. Isang pamumuhay na tumatalikod sa kasamaan. Okay? So, ikalima, ano po yung implikasyon ng pariralang makapamuhay tayo ngayon? So, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon ito, no? Kung babalik tayo noong 1st century, panahon ni Pablo, ay ngayon nasa 21st century na tayo Magto-21st na tayo. That was 2,000 years ago ang nakalipas. Okay? So, yung implikasyon na tinuturo sa atin na makapamuhay tayo ngayon sa konteksto ng pananampalataya. Ito po ang parirala na nagpapahiwatig na ang pananampalataya ay hindi lamang para sa hinaharap o yung future, no? Gaya ng buhay na wala hanggan. Kasi tayo naniniwala na kapag tayo sumampalataya kay Kristo, tayo ay may buhay na walang hanggan. At yan ay doon sa hinaharap. Pero ang tinuturo sa atin ng Apostol Pablo ngayon, hindi lamang yung future, kundi yung kasalukuyan. At ang sabi niya, yung sagot natin, yung implikasyon, alright? Kundi may epekto sa kasalukuyang buhay. Kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, dapat nagbabago ang buhay mo. Naintindihan po? Ibig sabihin, hindi na yung dati na ginagawa nating mga kasalanan, masamang ugali, mga paghihiganti, panglalaman ng kapwa. So, hindi na po yun ang ginagawa natin, kundi may bago na tayong buhay. At marami ng mga nagpatutuo na talagang totoong tumanggap kay Kristo na ang kanilang mga buhay ay nagbago. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo sumunod sa Panginoon, tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, at sumunod tayo sa kanyang mga inuutos, nagbabago ang buhay natin. Nagbabago rin ang ating pamumuhay. Ang ibig sabihin, yung buhay mo, yung pagkatao mo, yung pag-uugali mo, ay lumalapat ngayon sa pamumuhay sa mundo na ikaw ay meron ng pag-ibig. Meron ka ng pagmamahal sa kapwa mo, hindi na puot. Ikaw ngayon ay nagbibigay, hindi ka na nang lalamang. Ikaw ngayon ay naglilingkod, hindi ikaw yung pinaglilingkuran. So ito po yung buhay na merong Kristo. Kaya kung tayo merong buhay na ganito,
Ito yung kagandahang loob na mamuhay tayo na merong kabanalan. Amen po. Nasusundan po ninyo ako. Okay? So, hindi na tayo makalaman. Ibig sabihin, itong laman natin, nangangailangan din ito ng pagkain Pero hindi na to yung tinatawag na 100% na ating dinidesire na sa kahit sa anong paraan, sabi nga ng mga nasa mundo, na kahit na magnakaw ka, basta makakain ka, kahit na sa anong paraan, basta mabuhay ka. So, hindi po yun ang pamantayan ng isang mananampalataya. Sapagkat ang Diyos ay mabuti at ang kanyang kagandahang loob, hindi kanya pababayaan. Iingatan kanya at ipoprovide niya ang iyong pangangailangan sapagkat yun ang iyong kailangan. Hindi ka para gumawa ng kasalanan o panglalamang, pandadaya sa iyong kapwa o pagnanakaw para lamang makakain. Dahil ang Diyos ay nagpo-provide ayon doon sa kanyang ibinigay na. Kasi kung ating susuriin, ang mundo narito, bilog, lahat ng mga bagay na nariyan, ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. Tayo na lamang ang gagalaw kung paano natin ito makukuha, kung paano natin ito magagamit. Amen po. So kaya nga dito sa ating sagot na yung implikasyon ng makapamuhay tayo ngayon, ito po'y biyaya ng Diyos ay gumagabay kung paano tayo dapat mamuhay sa araw-araw. Okay? So yun po ang ating kasagutan dito sa ikalimang tanong natin na ating sinuri. So balikan po natin yung ating paksa. Po? Ang kagandahang loob ng Diyos ay nagdadala ng kaligtasan. So kung ating bibigyan ng definisyon, ano ba yung kagandahang loob? O yung kindness, right, of God. Pag sinabi natin kagandahang loob, mabuting loob, mahabaging loob, maawain, at ito ay nakapaloob dun sa kabutihan ng Diyos. Kaya tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na maligtas. Sa totoo lang po, lahat po tayo ay sa impyerno pupulutin Pero dahil nga sa kagandaang loob ng Diyos, ay nagbigay ang Diyos ng paraan para tayo ay mga ligtas. At yan ang tinuturo ng mga apostol na ituro ang Ebanghelyo na si Kristo ang tagapagligtas. At siya ang nagbibigay, nagtuturo kung paano magbago ang buhay. Amen po. Kung kaya nga napakaganda na ating masuri at masiyasat kung gaano kabuti ang Diyos. Alright? Ngayon, ang tanong natin ay ano ba ang tinuturo ng kagandahang loob ng Diyos sa atin? Are you ready? Okay? Number 1, pagpapahalaga sa biyaya ng Diyos. Ayan. Nakita po natin doon sa verse 11. Ano po? Ang tinuran ni Pablo doon sa 11. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So, paano natin papahalagahan ang biyaya ng Diyos? Mga kapatid, unang-una ay maging mapagpasalamat tayo sa kagandahang loob ng Diyos. Pag sinabi natin maging mapagpasalamat, lahat ng mga bagay na dumadating sa ating buhay, lalong-lalo na ay malaking pagpapasalamat natin kung tayo ay naligtas. Alright? Pero sa napakaraming biyaya ng Diyos, yung kagandahang loob niya para ating ipagpasalamat sa Kanya. Mula nung ipinanganak ka, hanggang sa ikaw ay ilabas sa sinapupunan ng iyong magulang. Hanggat sa ikaw ay nagmulat ang mga mata, kumakain ka, nag-aaral ka, lumalaki ka, nagkatrabaho ka, nagkaasawa ka, nagkapamilya ka, tumanda ka,
hindi ba kagandahan loob ng Diyos ang ating mga tinanggap? Dahil kung nabubuhay pa tayo ngayon, ay talagang malaki ang ating ipagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat lahat yan ay kagandahan ng loob ng Diyos o biyaya ng Diyos. Kaya ka nabubuhay at binigyan ka ng Diyos ng buhay para makapamuhay ng may kabanalan. At hindi lamang sa mundong ito. No? Okay? Ikalawa, iwasan po yung pagmamataas o pag-aakalang sariling gawa ang batayan ng kaligtasan. Wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. At ito ay ginawa na ng mga unang tao noon na pinipilit nilang iligtas o isalba ang kanilang mga sarili sapagkat inaakala nilang hindi sapat yung manampalataya ka lang. Okay? Hindi sapat na manampalataya ka lamang kay Kristo, no? Okay? Kundi ito ay sinasabi na kailangan kong gawin ito. Ginawa na po ni na Martin Luther yan. Si Martin Luther po ay isa pong paring Katoliko at nagnanais na siya ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang kanyang sarili, kanyang pinapahirapan. Kasi para bang yung kasalanan niya ay hindi maalis-alis sa kanila, kulang pa yung kanyang ginagawa. Lumuluhod siya ng talagang pinapahirapan ng kanyang mga sarili, ang pagpipinitensya. Pero isang araw ay natagpuan ni Martin Luther nang magbasa siya ng aklat ng mga taga-Roma na kayo ay ginawang matuwid. Alright? You are justified because of faith sa pananampalataya kay Kristo. Yung ating pananampalataya ay sapat na tinanggap natin si Kristo at tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya hindi tayo nagmamalaki o nagmamataas na kailangan natin ang gawin ng mga bagay na ito para tayo maligtas. Ginagawa natin ang mga bagay na mabubuti dahil tayo po ay ligtas na, hindi para maligtas. So yan po ay maling katuruan patungkol sa pananampalataya. Kaya yun nga, ang kanilang pinanghawakan, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Totoo po yan. So para bang sinasabi natin na kapag hindi tayo gumawa, so patay nga ang ating pananampalataya. Pero ang tinutukoy po dyan ay yung paggawad ng kaligtasan na ikaw ay naligtas, ginawang matuwid sa harapan ng Diyos nang ikaw ay sumampalataya. At paano ka sumampalataya? Dahil ang Diyos din ang gumawa nito para sa iyo. Binuhay niya ang espiritu mo upang ikaw ay sumampalataya. Amen po. So yan po ay natalakay na po natin yung tinatawag na yung process ng kaligtasan, na naituro na natin noon yun. Ang tawag natin dyan ay Ordo Salutis o the Order of Salvation. Na maliban talaga kasi sa eternity past pa lamang ay itinakda na ng Diyos ang mga pinili niya para maligtas. At ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan. Pero hindi po ito taliwas sa ating pinag-aaralan ngayon sapagkat ang kagandahan ng loob ng Diyos ay para sa lahat. Okay? So ikatlo, tularan po ang kabutihan ng Diyos sa pakikitungo sa ating kapwa. Kung paano ang Diyos ay naging mabuti sa atin, dapat ay maging mabuti rin tayo sa ating kapwa. Huwag po tayong maging mabalasi o huwag tayong maging madamot o huwag tayong maging mapanghusga. Kundi tayo ay magkaroon ng kabutihang loob. Kung paano ang Diyos ay nagparanas ng kanyang kabutihang loob o kagandahang loob sa tao, sa atin, ay gayon din ang nais ng Diyos na ipadama natin sa iba. Okay? So, yan po yung number 1 natin. Ikalawa, ay yung pag-iwas sa makamundong pamumuhay. Ayan. At yan po ay natagpuan natin doon sa talatang 12.
So, paano po tayo makaiiwas sa makamundo? Nasa mundo pa rin naman tayo. Ang mga tinutukoy po dyan, dito sa ating puntos, ay piliin ang pamumuhay na may disiplina at hindi sunod sa tukso ng materialismo o kasakiman. Mga kapatid, sa totoo lamang po tayo ay nabubuhay pa rin dito sa mundo. At hindi namang masama ang magangad ng mga material na bagay. Pero yung pong maging sakim, okay? At ito na yung buhay mo, yun ang hindi tama. Okay? Kasi ang materialismo talaga may tukso yung inaakit ka nito na yumaman sa maling paraan o inaakit ka nito na maghangad pa ng malaki. Ang tawag natin ay nagiging sakim na. Right? Pero pupunayin natin na yung pagpili ng pamumuhay na may disiplina, ito po yung pamumuhay na binabalanse po natin ang ating buhay. Alright? Dahil narito pa tayo sa mundo at kailangan talaga nating kumain. Kailangan nating sumakay ng sasakyan. Kailangan nating may tutulugan. Kailangan nating may suot na damit. So yan ay mga material na bagay na kailangan natin na ang Diyos ang nagpo-provide naman. Pero yung kamkamin natin na kulang pa ang mga meron tayo, pero meron na, yun ay nagsasabi ng kasakiman. Ang maganda kung ikaw ay pagpapalain ng Diyos, yung pagpapala mo ay ginagawa mong instrumento para akayin ng iba na kumilala sa Panginoon. At yun po ay napaka-noble. Kumbaga napakarangal na ambisyon. Na tayo pinayaman ng Diyos at gamitin natin yung kayamanan na yan sa pag-abot ng maraming tao. Walang masama na manalangin po tayo ng tayo payamanin ng Diyos. Wala pong masama dyan. Dahil marami mayayamang mga tagasunod ng Panginoon, ng Diyos sa lumang tipan, na talaga sila'y pinagpala ng Diyos. Pero hindi po nawala sa kanila ang Diyos. Sila'y nagpatuloy pa rin. Ang mga material na bagay na kanilang tinatamasa ay bunga na lamang ng kanilang pagsunod at katapatan sa Diyos. Yun po ang aking nais na ihatid sa inyo, na magkaroon tayo ng pamumuhay na may disiplina. Kasi pagka may mga taong mga yumayaman na, ay nagiging mayabang na at nawawala na sa linya at gusto pa nilang magkamal ng salapi. So materialismo at kasakiman na ang tawag dyan. Okay? Iwasan po ang impluensya ng kultura na nagtutulak sa luho. Ayan. Ano nyo ba yung luho? Yung luho ng ating katawan, po? Masyado pong maluho ang ating katawan. Kumbaga nga po ay meron na, ay gusto pong dagdagan pa. So masama ba yun, pastor? Yung pong luho at sa kailangan, magkaiba po yun. Yung luho talagang garbo na pwede namang kumuha ka ng bagay na ganito ang presyo, pero gusto mo mas maganda, mahal, at magiging kumbaga tanyag. So medyo papasok na yung luho. Kumbaga, pwede ka naman kumain na isang ulam lang, kaya lang hindi ka makakain kung isa lang, dapat 5 ang ulam mo. So ano bang tawag doon? Medyo may luho na, no? Okay? Luho na nagtutulak sa atin. Okay? Ito po kultura to, no? Kasi nga pagka yung luho ay kumbaga ay naitulak ka dyan na maging maluho ka, na kailangan mo na mas mahal ang mga gamit mo. Kinakailangan naroon ka sa pinaka-the best. Kinakailangan ganito. Right? O kultura na nagtutulok sa bisyo. Yung pong bisyo, yung
na paulit-ulit na kumbaga yun na ang nagiging addiction mo. Okay? Nagiging addict ka na. Wala namang masama sa pag-inom ng alak. Ang masama dyan ay naging bisyo mo na. Naiintindihan niyo po? Sabihin, kung makainom ka man ng alak, yung mga red wine na pang social drinking, okay lang man po yun. Pero kung maging bisyo mo na ang pag-iinom ng alak, kultura na yan. Kumbaga, ano na yan? Impluensyang masama na yan. O ikaw ay, siguro sasabihin mo, sa babang tumaya ng loto, pastor, ang masama dyan ay yung nagiging sugal na. Pero kung nagkataon lang, napataya ka, siguro wala namang masama doon. Ano? Pero titingnan natin, ano po, kapag ito'y naging bisyo, doon na nagtutulak ang masamang impluensya kasi hindi ka na makontento eh. Dahil gusto mo lahat ay masatisfy lang sarili mo. Tingnan niyo po yung mga sugarol. Hindi po nagiging masaya ang buhay niya kapag hindi nakakahawak ng baraha. So, kailangan niya magsugal. Parang addiction nga po ang tawag eh. Okay? So, iwasan po natin yung mga ganitong magdadala sa atin sa luho, sa bisyo, o sa immoralidad. Okay? Yung kultura po ng immoralidad ngayon. Yung di wastong pag-uugali. Gawin natin yung tama. Okay? Ano po ba yung moralidad? Yung totoo, yung tama, yung mabuti. Na sumusunod tayo sa tamang pamantayan. Kasi iba po yung pamantayan ng mundo. Sabi nga ng mundo, kung magnanakaw ka, wag ka lang magnakaw, wag ka lang papahuli. Pero kung titingnan natin ang Ten Commandments, ay napakalinaw. Ano? Wag kang magnanakaw eh. So, bawal talaga yun. Pero may meron tayong mga kultura ng mundo na okay lamang namang magnakaw pero huwag nga lang papahuli. Okay? Okay lang na magsuhol tayo para lang mapadali. Pero kung ito ay bumubulok sa isang sistema, hindi natin dapat gawin yan. Injustice yan. Okay? May mga tao kumbaga para bang may mga nakapila tapos ikaw nagsuhol para namang mapadali ka. Parang ganun lang din yan eh. Yan po injustice ang tawag yan. At we consider yung immorality. Pagka may immorality, merong corruption. Ayan po ay rampant sa atin, yung corruption. Pero napapasalamat tayo sa Diyos, may mga politikong hindi naman lahat ng mga politiko ay corrupt. Meron din talaga mga politiko na nagnanais na gawin ang tama. Alright? So ito po ay iiwasan natin yung mga impluensya ng kultura na nagtutulak sa luho, sa bisyo o immoralidad. Kung kayo ay hindi pa kasal, sabi ko nga sa inyo, magpakasal na kayo. Alright? May mga taong ayaw sumunod eh. Kasi nga, naroon na eh. Pero pwede pa nating itama. Huwag nating ipamana sa ating mga anak yung mga maling asal na ganyan. Na okay lamang makipag-talik sa kahit hindi pa kayo kasal. O kaya, yan, mga sa kultura ng ibang bansa, mayroong ganyan. Pero ang Biblia po ay hindi nagpapahintulot ng ganyan. At hindi po tinatanggap ng Bible yan yung tinatawag na pre-sex, na bago kayo magsama, pwede naman kayong mag-try out muna. So, sa ibang kultura, ginagawa nila yan. Kaya yan, sa kanila tanggap nila yan, pero hindi tanggap ng Diyos. Sapagkat ang sex ay isa po sa mga divine gift, biyaya ng Diyos yan. It's between the marriage person only, the man and woman. Not between man and man or woman to woman, but between man and woman. So kaya kung titingnan natin yung boundary niyan, para iwas sa anumang mga
distraction, dapat nasa tama. Okay? So, ikatlo, yung pagtalikod sa damdaming makalaman. Ayan. So, paano po nating tatalikuran yan? Tayo po ay makalaman talaga eh. Kumbaga, ang tiyan, kapag nagutom, ay dapat kang kumain. So, laman po yan, isa ng flesh. So, ang tanong, ang ano natin dyan, yung pagtalikod sa damdaming makalaman. Ang una dyan, yung pagkontrol sa sariling pagnanasa. Yung pita, no? Yung sarili mong pagnanasa. Paano natin kokontrolin yan? So, kailangan kontrolin natin yan. Pero you cannot control them kapag wala kang kapangyarihan na mag-control. Magkakaroon ka lang ng kapangyarihan mag-control kapag ang salita ng Diyos ay sinunod mo. Okay? Yung pag-control sa sarili nating galit. So tayo ay merong tendency na madaling magalit. Kapag tayo ay nalamangan o pag tayo ay napagsalitaan, tayo ay nagagalit madali. At iba pang mga emosyon na nakasasama. So kung ito ay makontrol natin, ano po? And then maglaan ng oras sa pagninilay-nilay, pananalangin at paglinang ng espiritual na buhay. So dito po natin makokontrol kapag tayo nagbigay ng oras na pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos. Lalo na yung pananalangin, napakalaking factor po niyan sa buhay ng isang mananampalataya na lagi siyang dumudulog sa panalangin. At doon ay nakikipag-usap siya sa Diyos at ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng kalakasang espiritual para mapaglabanan niya ang mga pagnanasa o pagkontrol ng galit at mga iba pang masasamang emosyon na makasasama sa kanyang sarili. At yan din naman yung paglilinang ng espiritu na buhay. Kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng Biblia, so yan po ang napakamalaking factor para magkaroon tayo ng disiplina sa ating buhay. Kung paano nating lalabanan ang pita o gawa ng laman. Alright? At ikaapat ay yung pamumuhay na may katarungan at pagka-Diyos. Right? So paano ba tayo mamumuhay na merong katarungan o paano tayo mamumuhay ng patas at maka-Diyos o may kabanalan, ano po? So nowadays ay parang mahirap, yung iba ay ayaw lumaban ng patas. Kaya nga marami tayong problema sa mundo at lalo na sa mga lipunan o pamilya o komunidad o personal na kapag hindi naging makatarungan, ibig sabihin yan, merong mga panglalamang sa kapwa. Okay? So, una dito ay tratuhin ng iba na may hustisya at malasakit. Pag sinabi nating tratuhin ng iba na may hustisya at malasakit, huwag mong gagawin sa kanila ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Naintindihan po? Huwag mo silang lamangan, huwag mo silang nakawan, huwag mo silang ichismis, huwag mo silang saktan. So, kumbaga, meron kang malasakit. At sa malasakit na yon, kapag meron ka niyan, ilalapat mo sa kanila, babalik din sa iyo yan. So, yan po yung pamumuhay na merong katarungan. Na kung anong tinanim mo, yun ding aanihin mo. Pero kung nagtatanim ka ng galit, nagtatanim ka ng sama ng loob, tatanim ka ng panglalamang, pang-i-scam ng iyong kapwa, ay aanihin mo din yan. Okay? Ikalawa, isabuhay ang pananampalataya araw-araw sa salita at gawa. So napakainam na may pamuhay po natin ito. Hindi tayo po magiging talagang perfect pa, no? Sapagkat narito pa tayo sa mundo. Ito ang imperfect world. Pero pwede tayong makapamuhay na merong kabanalan, pagiging makadiyos at hindi tayo naiimpluwensyahan ng kultura ng mundo. At hindi tayo nakikiayon sa takbo ng mundo.
kundi ang ating inaayunan ay ang salita ng Diyos. Okay? At ito ay makikita sa ating salita at mga gawa. Ano ay loobin ng Diyos na tayo po talaga ay mapagpala niya upang tayo ay magkaroon po ng malasakit sa ating kapwa. At yung pananampalataya natin ay makita sa ating buhay na tayo ay mayroong pag-ibig, pagmamalasakit, pagtulong sa ating kapwa. Kaya nga ang aking panalangin ay pagpalain tayo ng Diyos. Panalangin ko na, Panginoon, pasaganain mo ang buhay ko kasi gusto kong makatulong pa, lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan, mga misyon, mga individual na nangangailangan ng tulong. So yan ay paraan ng Diyos na para sila ay maakay mo. Alright? So minsan may mga tanong na minsan ay pag titingnan natin ay merong katotohanan. Kung ikaw ay pupunta sa isang lugar na mga taong nagugutom, ano bang dadalhin mo? Biblia o pagkain? Siyempre sa practical na pananaw, hindi mo pwedeng ipakain yung Biblia eh. So balansehin mo. Magdala ka ng pagkain, dala mo rin ang Biblia. So hindi sila pwedeng maghiwalay. So yan po tinatawag natin na pagsasabuhay sa araw-araw na tayo, hindi lamang tayo nangangaral, nagtuturo. Gusto natin na makatulong din tayo. Pero hanggat hindi ka nga binagpapala ng Diyos, hindi mo mapagpapala ang iba. Kaya ang prayer natin, pagpalain tayo ng Diyos para maging pagpapala tayo sa iba. Amen po. Yan ba ay nagiging panalangin ng inyong mga puso na pagpalain kayo ng Diyos? Pasaganain kayo ng Diyos? Payamanin kayo ng Diyos? Payamanin hindi po sa sense na ikaw ay maging sitting pretty at ikaw ay masasarap ang pagkain, nakakapamasyal ka kung saan lugar, ang mga gamit mo ay first class. Hindi po yun. Kundi ang nais natin na pasaganahin tayo ng Diyos para mas lalo tayong maging kagamit-gamit. Na makikita nila na hindi lamang sa salita tayo, kundi tayo sa gawa rin. Amen po. Kung nakakatulong ka sa kapwa mo, hindi lang nangangaral ka, kundi pinapakita mo. So yan po ang gusto natin, panalangin natin na tayo i-bless ng Diyos. Okay? Kaya nga dito sa number 3, maging mabuting halimbawa. Saan? Sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating trabaho. Ang pagiging halimbawa ay kakakitaan ng gawa. Minsan, ako po ay nalulungkot din. Kasi may mga tao na nanghihingi sa akin ng tulong na pahiramin ako ng ganito o bigyan ako ng ganito, baka pwede, baka ganito. Sa totoo lamang po ay talagang gustong-gusto kong gawin yan. Kaya lang yung ating pong limitasyon, unang-una, dito po sa Australia, ako po ay hindi po working, turista po ako dito Bawal po akong maghanap buhay dito kasi pag ako nagtrabaho dito, baka hulihin ako dito ng pulis. Dahil hindi po yun ang nasa visa ko. Ngayon, paano pastor ang gagawin mo? Ay ang ating panalangin ay ang Diyos ang gumawa ng himala, paraan kung paano tayo mapagpapala niya. Paraan na magagamit tayo. Itong pagtuturo ng salita ng Diyos ay isa lamang itong paraan. Pero maganda nga, yung may tinatawag tayong tangible, na tumutulong ka sa iyong kapwa na merong nahawakan. Kung nagugutom, siyempre, hindi lamang Biblia ipapakain mo sa kanya, kundi pagkain ang iaalok mo. Naintindihan niyo po? Kung walang damit, damit ang ibigay mo. Naintindihan po? So, yun yung mga praktikalidad na gustong-gusto nating gawin. Lalong-lalo na yung mga scholars natin. So, pinapanalangin natin na kung maaari, talagang sa gusto ko lang, dahil nga sa
taas ng bilihin dyan, ay dagdagan yung kanilang mga allowances para, kumbaga, ay talagang magkaroon ng pagsisikap na magtiyaga na mag-aral. Kaya ang aking dalangin, panalangin din po nyo na pagpalain ng Diyos tayo dito, no? Sa paraan na magagawa ng Diyos sa atin. Pero pag ginawa niya yan, yung mga scholars natin yan, baka yung 500 na yan, magiging 1,000 na yan. Hindi ba nakakatuwa yan? So, kaya nga, panalangin napakahalaga. At sa pananalangin natin, ay makatulong tayo sa mga konkretong paraan. Okay? So maraming bagay na pwede tayong magawa sa tulong ng Diyos. Kaya yung kagandahan ng loob ng Diyos, kapag ibinigay niya sa iyo yan, pagkakataon mo na yan. Na ito, narito tayo ngayon sa bansang ito at may pagkakataon na tayo ay nakakapag-ministeryo pa rin. Ang aking dalangin ay talagang yung pagpapala ng Diyos ay maibuhos niya sa atin. Para yung mga nangangailangan, yung mga individual, yung mga pamilya, mga misyon, mga simbahan, ay ating matulungan. Alright? At ipakita natin, ipakilala natin ang kabutihan ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos talagang maligtas ang lahat ng tao. At paano natin gagawin yan? Hindi naman basta tumayo ka dyan sa karsada at mangaral ka na mangaral. Ay, yan po ay ginawa na ng marami yan. Pero merong paraan na ang tao, kumbaga nga, sa isang kabayo na gusto mong painumin ng tubig sa ilog yan, kahit na anong tulak mo dyan, hindi iinom yan. So, paano iinom yan? Ayan. Doon po pumapasok yung pamamaraan. Okay? Pasakan mo ng maraming asin yung bunganga ng kabayo pag hindi pumunta sa ilog yan para uminom. Ganun din ang tao. Na merong siyang pangangailangan na doon ka papasok. Okay? Iba-iba kasi po yung ating problema sa buhay. Yung iba, ang problema nila pera. Yung iba, ang problema nila ay pag-ibig. Problema nila yung kanilang mga anak. Problema nila yung kanilang karamdaman. Problema nila ay mga iba't iba. So doon tayo pumapasok na magiging instrumento yung mga problemang yan na sa kanilang pangangailangan ay mailapat doon sa kanilang kailangan at yun ang maging paraan para ang kagandahan ng loob ay maramdaman nila. Kagandahang loob ng Diyos na gusto ng Diyos na sila'y maligtas. Amen po. So, naikwento ko na sa inyo yan. Ano? Kasi kami, yung aking kapatid, dati pong yung dahil nga kami ay mahirap at tama lang, hindi naman kapos sa kapos, kumakain naman, ay kinuwang scholar ng isang simbahan, ng World Vision. At siya ay binibigyan ng allowance, mga gamit, ayun. So, yun yung paraan na akayin sila ng Diyos. Kami ng Diyos sa simbahan. At yun din ang paraan na gusto kong iparating. Kaya yung scholarship natin, paraan lamang ng Diyos yan. Para kayo ay makaranas ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, kung magiging material lang ang dating sa inyo, ay hindi nyo nakita yung purpose. Kaya wag natin gawin ganun. Kasi pwede tayong magtanong, ano kayong dahilan? Kung kayo nakakuwang scholar, ay kagandahang loob ng Diyos yan. Kasi nais ng Diyos na kayo talaga ay maligtas. Alright? Yan ay mga instrumento lang. Ay ako, gustong-gusto kong maging instrumento ng kagandahan ng loob ng Diyos. Alright? Kaya ang panalangin natin, Lord, ay pagpalain mo kung ng pinansyal, pasaganain mo ko, payamanin mo ko para mas marami pang mga tao ang ating matutulungan. Okay, panalangin nyo mga kapatid, mga scholar, kung kayo nakikinig kasi problema sa ilan sa inyo ay hindi kayo nakikinig.
Right? Yung 500 na yan, gagawin na natin 1,000 yan. Yung 400, gagawin na natin 800 yan. Ipanalangin ninyo. Pastor, sana po'y magkatotoo. Meron bang imposible sa Diyos? Walang imposible sa Diyos. Pero doon sa mga walang pananampalataya, lahat imposible. Pero kung kayo naniniwala na pwedeng gawin ng Diyos yan, kagandahan loob ng Diyos yan para sa inyo. Amen? Alright? So, abutin po natin itong talata. Ang talata pong ito ay nagtuturo ng biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa kaligtasan, kundi para rin sa pagbabago ng ating pamumuhay. Alam niyo po ba yung pamumuhay? Ang pamumuhay po kasi, nagbabago ang ating estado ng buhay. Kung dati, naka-squatter ka, naroon ka sa creek nakatira, inilipat ka ngayon ng Diyos doon sa bahay. Naintindihan po? Dati, ang ulam mo ay isa lang. Nagbago na. Naging 3 na ang ulam mo pag kumakain ka. Naintindihan niyo po? Pagbabago ng pamumuhay. Dati, naglalakad ka lang. Ngayon, siguro kung hindi motorsiklo, nakakotse ka na. Pamumuhay yan. Dati, nakikipag-agawan ka, taltalan ka sa mga basura, iba na yung pinagkakaabalan. So yan po yung pagbabago ng at dulot ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi madamot ang Diyos. Napakasagana ng Diyos. Kaya ang kailangan mo, ipanalangin mo sa Diyos na pagpalain ka para maging instrumento ka ng Diyos sa pagpabago ng buhay ng iba. Amen. Ngayon, tinatawagan tayong talikuran ng dati at mamuhay na may kabanalan, katwiran at pag-asa. Ito yung panawagan sa atin ni Pablo. Mamuhay ng may kabanalan. Ibig sabihin, yung pagiging malapit mo sa Diyos. At pagiging matuwid. Hindi ka na nanloloko, hindi ka na nandadaya. Right? At ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Sumasamba ka na kapag linggo. Dati tamad na tamad mong sumimba at ayaw mo magbasa ng Biblia. Ngayon may pag-asa ka na. Ibig sabihin yung pag-asa, meron kang potensyal na pagpalain ka ng Diyos kasi tinanggap mo na ang kaligtasan. At sa pagtanggap mo ng kaligtasan, meron ng paraan para magbagong yung pamumuhay. Mga kapatid, kami po ay dating nakikitira lang sa bahay sa lupa ng may lupa. At siguro ay, nagpapalipat-lipat kami. Inilagay din kami ng Diyos sa damang lagayan. At kami naikukwento ko sa inyo, nandiyan kami sa Quezon City. Siguro naka-9 na lipat yata kami ng palipat-lipat ng bahay. Hanggang sa, binigyan din kami ng bahay ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya kung kayo ay nakatanggap ng kaligtasan, isinasama ng Diyos ang pagbabago ng pamumuhay. Huwag po kayong magtiyaga dyan sa naka-squat lang kayo. Nakikitira lang kayo. I-desire nyo na pagpalain kayo ng Diyos. Paano kayo pagpapalain ng Diyos kung hindi naman kayo sumusunod sa Diyos? Tamad na tamad mo magbasa ng Biblia, ayaw mo makinig ng salita ng Diyos. So paano darating ang pagpapala kung pakikinig pa lamang ay kinakatamaran mo na, pero gusto mo ng blessing? Naintindihan niyo po? Hindi po ganoon. Kasi ang lalagyan, na kapag sumahod ka sa Diyos at nangihingi ka, ay kamay ang gagamitin mo. Hindi niya bibigyan niya kasi masasayang lang. Nangihingi ka ng tubig, ang anong gamit mo, kamay? Hello? Anong dapat mong gawin? Magdala ka ng drum. Para pag nilagyan ka ng Diyos, puno yan. Naintindihan niyo po?
Mga kapatid, itong ating paksa na tinalakay ngayon ay may mga hamon. Kaya mo bang pahalagahan ang mga biyaya ng Diyos? Ibinigay na ng Diyos yung kanyang pagdiligtas eh. Nariyan na ang Kristo, ang Ebanghelyo para tanggapin siya. Kaya ko bang iwasan ang mga makamundong pamumuhay? Kung ikaw ay naligtas na, inaaya ka ngayon mamuhay na iwasan yung mga makamundong pamumuhay na talagang taliwas sa pamantayan ng Diyos. Kaya ko bang talikuran ang damdaming makalaman? Kakayanin mo yan, sapagkat kung ang ninanasa mo ay mga bagay na patungkol sa Diyos, ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Pero kung kinananasa mo, puro makalaman, bisyo, sugal, lakwatsa, etc. ay talagang walang darating na pagpapala. Kaya ko bang mamuhay na may katarungan o maging makadiyos? Yung maging patas tayo at makapamuhay ng makadiyos, malapit sa Diyos. Yan po ang paraan. Ano po, kung paano ang Diyos na talagang magtuturo sa atin ng pamumuhay na talagang sumasang-ayon doon sa kanyang kalooban. Kaya doon sa ating talata, kung inyong mamarapating balikan, ay napakaganda na pagninay-nilayan yan. Sabi dyan, sapagkat nahayag na. Pag sinabing nahayag na, ibig sabihin nariyan na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na ano daw? Talikuran, ang makamundong pamumuhay, at damdaming makalaman, at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Pag sinundan pa niyo yung 13 dyan, medyo hahaba na. Sabi dyan, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ibig sabihin, yung ikalawang pagdating ni Kristo na ating hinihintay. Amen? So sana po ay napagpala tayo ng ating napakinggan ngayong gabi at kayo po ay patuloy na makasunod sa ating Panginoon. Panalangin po natin kung kayo nakapagpala, ay pwede po kayo magpadala ng ating mga kaloob. Kero po yan sa ating kapatid na Sister Merlinda. Right? So sa Pilipinas ay Happy Father's Day po sa ating mga kapatid. Dito po sa Australia ay hindi pa po Father's Day. Iba po dito. Diyan sa Pilipinas lang yan. Right? So you can send your tithes and offering. And let's pray. I'm praying for our worship service na tayo po napagpala at sa Tuesday, meron po tayong devotion muli. Okay, let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Aming dalangin, Panginoon, na ang bawat isa ay napagpala ng iyong mga salita. Na kami ay makapamuhay, Panginoon, na may kabanalan sa iyong harapan at makatwiran. Salamat po sa kagandahang loob ng kaligtasan mo sa amin, Panginoon. Nais namin, O Diyos, na ang aming pamumuhay ay magbago, O Diyos. At kung ito ay aming yayakapin at susundin, mararanasan namin, Panginoon, ang kasaganaan na nagmumula sa iyo. Panginoon, ito po ang aming dalangin. Napasaganain mo po ang aming mga kapatid upang sila ay makapagkawang gawa para sa iba. At pagpalain mo rin po ang mga kaloob ng aming mga kapatid. Sa ngalan ni Kristo, ito po ang aming dalangin at pasalamat. Amen and amen. Alright? So sa pangwakas nating panalangin at bendisyon, awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh.
Amen. 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 Right? So, God bless you po. Magkita-kita tayo muli sa darating na linggo.